At kung talagang magpupuri tayo sa ating Panginoon, pupurihin po natin siya. At sa gabi pong ito, napakaganda po. Sino yung nabibless sa mga messages po natin? Ano po? Napakaganda yung purity. Ano po? Kaya nga itong the whole month of October, 2 weeks na lang. O 1 week na lang pala, no? Mag-November na. Ano po? Ang bilis ng panahon, ng araw. Kaya po itong the whole week, the whole month of October, ating pong ang tema po natin ay yung tungkol po sa the importance of living in purity. Tandaan po ninyo, napaka-importante po ng purity sa mga buhay po ng isang tunay na mananampalataya. Dahil po, hindi po natin mahihikayat ang mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon kung hindi po tayo puro, kung hindi tayo dalisay. Kung hindi po nila nakikita sa buhay po natin ang gustong makita sa atin, yung pagkabanal. Kaya nga po, noong unang linggo, ating pong napag-aralan, yung purity is God's calling to His children. Pangalawang linggo, purity is a source of freedom and spiritual stability. Sino po yung nakaranas na nito? Habang ating pinag-aaralan po ito. Sa buhay po ninyo, sa kasalukuyan, naranasan ho ba ninyo itong dalawang topic nating ito? Ano po, lalong-lalo na yan, yung purity is a source of freedom and spiritual stability. Napakasarap po. Sa CU po, lagi dito mararanasan pa natin, matatalakay pa natin kung ano pa yung ibig sabihin yan o kung ano pa yung naranasan ninyo, kung paano po itong purity nito, ito yung pinanggagalingan ng kalayaan. Kalayaan saan? Ano po yan? Buo yan sa buhay po ng isang mananampalataya. Kalayaan saan? Kalayaan sa mga masasamang gawain po natin. Kalayaan doon sa mga maling pag-iisip po natin, pananaw po natin, bilang mga mananampalataya. At kung paano ka ngayon naging matatag sa iyong spiritual na relasyon sa Diyos. Amen po ba? Kanina po, sabi ng ating ng MC po natin, papuri naman o palakpak naman sa ating Panginoon. Alam po ninyo dapat, yung mga MC dito, kaya mga praise and worship leader po natin, dapat hindi na po sila nagmamakaawa na sabihin sa kanila, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Dapat automatic po yan. Amen po ba? Hindi yung nagmamakaawa, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Yung mas higit pa dyan. Tandaan po ninyo ito, dapat hindi na nagmamakaawa ang MC o ang pastor o ang praise and worship leader po. Automatic po yan dapat. Pag sinamba po natin ang Diyos, yung the best ang ipagkakaloob po natin. Amen po ba? Dapat na purify tayo, nalilinis tayo, nagiging dalisay po yung pagsamba natin sa ating Panginoon na nanggagaling sa puso po natin. Amen! Noon po sinasabi ko, kapag pumunta na kayo dito, dapat ready kayong umawit. Dapat may tinig na lalabas sa inyong bibig kahit sintonado kayo. Yan ay pinagkakaloob ninyo sa Diyos at magagandahin ng Diyos ang inyong mga tinig. Amen po ba? Hindi na dapat nagmamakaawa. Amen. Kaya tayo ay pinupurify. Kaya nga tinatalakay natin ito. Ano ba yung freedom? Ano ba yung kalayaan ninyo, naranasan ninyo ngayon? Sa palakpak lang ba, wala ka pang kalayaan? Hindi mo pa ba maibigay ng todo sa ating Panginoon pag pumalakpak ka? Hindi ka ba naging malaya doon? Hindi ba naging spiritual, stable ka? Amen po ba? Kaya po ngayon namang gabing ito, ating pong pag-aralan kung paano po yung purity enables believers to be effective witnesses to others. Purity enables believers to be effective witnesses to others. Pag sinabi po natin, o yung pinag-uusapan po natin, yung witness, mga saksi ito. Testigo. Saan? Doon sa nakita nila, naranasan nila. Hindi ka pwedeng tumistigo, hindi ka pwedeng maging saksi kung wala kang alam doon sa iyong sasabihin o
yan. Dapat naranasan mo o nandoon ka mismo sa pinangyarihan. Tama po ba? Dahil kung wala ka doon, kaya Kapampangan, mga kakakamu, ala kang balong sabyan. Kaya nga po, itong pinag-aaralan natin na ito, yung witness, pag sinabing witness, saksi ka, ikaw ay testigo. Saan ka saksi? Sa ginawa ng Diyos sa mismong buhay mo, kung paano Kanya binago, kung paano ang Kanyang mga makapangyarihang salita ay tumalab, naging epektibo sa iyo, magbuhat noong tanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo, bilang Panginoon ng buhay mo. Saksi ka mismo sa buhay mo. Ngayon po, kung hindi ka saksi sa buhay mo, wala ka nakikita ang pagbabago, malaking question mark yan, kapatid. Dapat suriin mong mabuti ang sarili mo. Tignan mo, ano ba yung pagbabago na yan. Kaya gusto mong maging effective na saksi. Sino pong may gusto na maging effective siya? Amen. Malumanay na amen. Parang yan. Meron pang question mark o meron pang doubt. Dapat, kung talaga pong gusto natin maging epektibong saksi, yung amen po natin convincing. Amen po ba? Amen. Para maging epektibo po tayong saksi, ito po yung ating pag-aral. Una po, talakayan muna natin, in Christian context, ano ho ba yung witness na sinasabi dito? Ano ba yung saksi? Sino ba itong mga saksi na ito? Kung naranasan mo na yung kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus sa buhay mo. Ang sabi po dyan, personal testimony. Yung personal testimony mo for Christians, being a witness, sabi po dyan, saksi often involves sharing one's personal experience with with Jesus Christ. Kaya nga, it's a proclamation of the gospel message and a testament to the truth of the resurrection of Christ. Pangalawa, the Great Commission. In the New Testament, Jesus called His disciples to be His witnesses. Tayo din po, tinawag tayo para maging saksi kanino? Kay Kristo. Ang ginawa niya sa buhay po ninyo. Amen po ba? Kaya pa po yan? Spreading the good news to the ends of the earth. This act of sharing the gospel is seen as a fundamental duty and a way to fulfill Jesus' commands. Last, a way of life. Ito po yung pamamaraan ng ating pamumuhay. Paano ba yung pamumuhay natin? Bilang tunay na saksi. Witnessing is not just about speaking words. It includes the way a person lives. Naunawaan po natin yon. Demonstrating love, service, generosity, and forgiveness to others, which serves as evidence of their faith in Christ. Yan po yung isang qualification o dapat nakita sa isang tunay na saksi para sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Dapat makikita mo, ikaw mismo, saksi ka sa sarili mo, itong tatlong ito. Kaya nga po, ano ang sabi ng Proverbs chapter 11, verse 30? The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama, salamat po. Maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katawan na ito, Panginoon, na binigyan mo ng kalakasan. Binigyan mo ng katatagan. Binigyan mo, Panginoon Diyos, ng maayos, Panginoon, na pangangatawan ang bawat isa't isa sa amin upang ang katawan na ito, Panginoon Diyos, ay mapuri ka, Panginoon. Masamba ka, Panginoon. Ipagkaloob po namin ang pinakamataas namin na pagsamba sa iyo lamang, aming Panginoong Hesus. At sa gabing ito, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa aking mga kapatid na naririto, Panginoon Diyos, na iningatan mo sila. Hindi mo hinayaan na mabasa sila sa ulan, Panginoon Diyos.
Dalangin ko na lagi mo ang bawat isa na protektahan mo sa iyong banal at makapangyarihan na dugo. Open the eye of our hearts, Panginoon. Open the eye of our understanding, Panginoon, upang makomprehend po namin, Panginoon Diyos, ang mga salita mo, Panginoon, na iyong ituturo sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat. Banal na Espiritu, malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, hayaan mo po kung sino man ang pumunta rito, dumating dito na may kabigatan sa kanilang mga puso, may mga problema, may pinagdadaanan po silang mga pagsubok sa kanilang buhay. Panginoon Diyos, alam ko, sinagot mo na ito, Panginoon, at makakaranas sila ng kalayaan, makakaranas po sila, Panginoon Diyos, ng kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Panginoon, maraming salamat. Ang salita mo po, ang siyang magiging salita ko. Panginoon, i-lead mo po ako, i-guide mo ako, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa iyo po lahat, ang kapurihan at ang kaluwalhatian. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Sabi po ng Proverbs chapter 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life. Sa Bible po, kung ating pag-aaralan yung tree of life na ito po yung puno na nasa gitna doon sa Garden of Eden. Gawin yun, yung puno, na nandoon sa gitna. Bakit po? Kung ating pong pag-aaralan yan, dyan po nagmumula yung kapayapaan, yung tunay na kapayapaan, yung tunay na buhay, yung buhay na pag-asa. Nandyan po lahat yan, yung tree of life na yan. Kaya sa kasalukuyan, sa atin naman, ang sabi dito, the fruit of the righteous is a tree of life. Sino po yung righteous dito? Natural tayo. Amen po ba? Bakit naging matuwid ka? Bakit? Dahil kanino? Kay Jesus. Kay Christ. Tandaan po ninyo yan. No? Kung kayo po ay, baka iniisip ninyo, hindi pa kayo matuwid. Aba, may problema niyan. Suriin po ninyo uli yung sarili ninyo. Kapag ikaw ay tunay na Kristiyanong born again, tandaan mo, namumuhay ka na may katuwiran. Dahil, bakit? Bakit? Dahil kay Kristo. Amen po ba? Tandaan niyo tayong lahat, wala tayong kakayanan na maging matuwid po tayo. Kahit na po anong gawin natin, kahit magpenitensya pa tayo, kahit na lumuhod ka na papunta dito sa altar na ito, hindi mo pa rin pwedeng gawin na matuwid ang sarili mo. Dahil lang sa biyaya ng Diyos. Dahil lang kay Kristo. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, yung tree of life dito, kapag nasa sa iyo, nag-overflow, yung purity, yung kadilisayan, yung kabanalan sa iyo, dahil nga hindi mo mako-contain yan. Alam mo kung ano yung purpose mo. Alam mo kung ano yung layunin mo dito. Bakit nakilala mo ang ating Panginoong Jesus at bakit nararanasan mo itong tree of life na ito sa iyong buhay. Sigurado, yung isip mo, katulad ng isip ng ating Panginoong Jesus. Ano yon? Ito pong, and he who wins souls is wise. Nakita ninyo? Wins souls. Marami dapat kaluluwa ang naiakay po natin para sa ating Panginoong Jesus. Kung yan po, yung puso po natin. Kapag pure ang puso mo, yan talaga ang iisipin mo kung paano ka makapagdala ng kaluluwa sa ating Panginoong Jesus. Kaya po napaka-importante ng purity sa buhay po ng mga mananampalataya. Umpisahan na po natin. Living in purity makes you a more effective witness because purity makes you a credible witness for Christ. Purity makes you a credible. Pag sinabi pong credible, yung convincing ka. Convincing po yung mga sinasabi mo. Yung mapagkakatiwalaan. Yung mga binibigkas mo, yung binibitawan mong mga salita. Eka po, anong tawag noon?
magbudol-budol. Ne po, yung bang sa Kapampangan nun, itang magmais. Ne po, lahat ng mga sinasabi mo, katotohanan, paniwala. Amen po ba? Katanggap-tanggap. Kaya yan po yung credible. Sino po yung gustong maging credible dito? Na maging saksi ka para kay Kristo. Dapat po hangarin po natin yan sa buhay po natin. Napaka-importante po sa isang tao yung integrity. Yung integrity, yung bang kapag sinabi mong hindi, hindi. Pag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong mali, hindi mo i-compromise yung totoo. Tama po ba? Integrity, meron kang isang salita. At kung ano yung ipinamumuhay mo, nakikita sa iyo. Sa akin po, lagi ko po sinasabi sa BCA, sa mga teachers, ang gusto ko lang makita sa inyo, sabi ko, yung integrity, yung, ano ba itong isa? Yung iiwanan mo na legacy. Ayan, integrity, legacy, at yung respect. Sabi ko yung integrity napaka-importante. Yung legacy, yung iiwan mo. Kapag wala ka na sa lugar na ito, o saan ka man pumunta, kapag binanggit ang pangalan mo, nakasimangot ba yung tao, nakausap mo, o masaya ang mukha niya? Ano ba yung iniwan mong legacy? Respect, ang respect hindi po hinihingi, pinagtatrabahuan yan. Dapat, para ikaw ay respetuhin, marunong kang rumispeto, kahit na bata lang yan. Ipakikita mo kung ano ang respeto. Kaya nga po dito makikita natin, credible ka ba? Bilang saksi ni Kristo? Napaka-importante po nito. Kaya nga, ano ang sabi ni Paul kay Timothy, sa 1 Timothy chapter 3, verse 2, hanggang pong 4. So a church leader must be a man whose life is above reproach. Leader. Totoo po. Tinutukoy po dito yung mga pastor. Pero hindi lang naman po kami ang leader sa church. Alam po ba ninyo na kayo bilang mga tunay na Kristiyanong born again, leader po kayo? Paano kayo naging leader? Pastor, paano kami naging leader? Wala namang kaming tao na inaakay, na nililid. Leader po kayo. Sa anong paraan? Nililid ninyo yung mga hindi pa, mga nakakakilala kay Kristo. Paano? Pinapakilala ninyo si Kristo sa kanila. Kaya inililid ninyo. Leader po tayong lahat. Amen po ba? Hindi lang po nakakonfine sa amin. Hindi lang po sa amin. Tandaan ninyo. Tayong lahat. Leader po tayo. Kaya po ano ang sabi dyan? Whose life is above reproach. Pag sinabing above reproach, yung walang kasalanan o walang kamalian na nakikita sa iyo, napapansin sa iyo. Hindi po ibig sabihin dito na hindi na tayo nagkakamali. Nagkakamali pa rin po tayo, lagi ninyo naririnig. Nagkakamali tayo pero hindi na natin sinasadya, pinaplanuan. Amen po ba? Kapag nagkamali ka, katulad nung isa nating kapatid sa pananampalataya, nagkamali siya. Pagkatapos pumasok siya sa tricycle niya. Hindi niya alam kung paano siya pumasok o sumiksik sa upuan na maliit. Dahil nga nagigrib siya. Bakit niya nagawa yung kasalanan na yon? Humihingi siya ng kapatawaran sa ating Panginoon. Dapat ganun po tayo. Kapag nagkakasala tayo, hindi po yung parang baliwala lang sa iyo. Ay, labis-labis naman ang biyaya ni Lord. Hindi po ganun. Alam niyo pag ganun ang inyong reason, ang dahilan ninyo, diyan nag-uumpisa yung tumitigas na po, nagkakaroon ng kalyo yung puso ninyo. Yung puso po natin. Kaya nga po, anong sabi dito? Yung buhay na above reproach, yung walang kapintasan. Ano ba yung walang kapintasan na sinasabi dyan? Ano yung itinuro po sa atin? Nakasulat din po dyan. Ano yan, sabi niya? Ito po, he must be faithful to his wife. Yan po yung isa doon sa life is above reproach. Sabi po dyan. Dahil ang tao, napakadali pong makakita ng
ng madumi sa kanyang kapwa kahit na napakarami na po ng ginawang mabuti niyan. Katuldok lang po na kamalian, yun ang nakikita. Kaya nga po dito, itinuturo po sa atin, sabi niya, dapat yung church leader must be a man whose life is above reproach. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control. Ano po? Alam po ninyo, noon po, maikli talaga ang aking self-control. Mainit po kaagad ang aking ulo. Ano po? Lalo na sa nagmamaneho. Sino po yung mga nagmamaneho dito? Ano po? Nararanasan po natin, ngayon pa naman, ano po, ewan ko kung anong espiritu yung pag nag-overtake, pasok ka agad. Hindi magbigay ng distansya para hindi mabigla yung in-overtake niya. Ano po? Yung pong gagawa nitong kayo, overtake yung makanya, kayo ba't lumog kayo? Di na niyan distansya. Ingkay. Bang kung ano po yan, magpipreno yung nasa harapan mo. Magpipreno ka, bigla ka ito, hindi kanya tatamaan. Naunawahan ba ninyo? May garal ko may manewo? O kabut kayo may kalasensya? Pag-aralan po ninyo yan. Kasi po, dapat tayong mga mananampalataya, kung ano ang itinuturo po dito, ano po, dapat ipinamumuhay natin. Ako po, matagal ko talagang pinaglalabanan ito. Pag sinabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng pasensya sa pagmamaneho. Ano po? Uy, tahan, tinang mag-overtake mo kanya. Hingkay. Doon po tayo natitest. Ano po? Kaya po dito dapat ano po natin, ma-exercise po natin yung self-control. Ano po? Dahil diyan tinitignan din po tayo ng mga tao. Ano pa po? Live wisely. Mamuhay ka ng may karunungan. Ano po? Paano ka mamuhay? Ano po? Natural. Ka basta-basta gagastos. Lalo na pamungeni na ano. Ne po, bonus you. Live wisely. Kapag live wisely, iniisip mo kaagad ang Panginoon. Dahil siya naman ang nagbigay ang lahat niyan. Mamuhay ka ng merong kadakilaan, merong holiness, merong katapatan sa Diyos. Meron yung pong kawastuhan yung mga ginagawa mo. Ano pa po yan? And have a good reputation. He must enjoy having guests in his home. And he must be able to teach. Ano po? Paano kung hindi ka nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Diyos? Paano ka kaya magtuturo? Kaya lagi po ninyong naririnig dito, mag-aral tayo. Magbasa po tayo ng banal na kasulatan, ng Bible. Para kapag may nagtanong sa iyo, kaya mong sagutin. Amen po ba? Malinaw po ba sa atin? Magbasa kayo, Nepo. Mag-aral po tayo. Amen po ba? Nag-amen kayo yan sa Diyos, hindi po sa akin. Kasi pinapatanong lang ng Diyos para mag-aral kayo. Magbasa kayo. Magbasa po kayo. Ano po ang sabi diyan? He must not be a heavy drinker or be violent. Paano ka kaya magiging credible na witness? Kung nakainom ka, tapos sasabihin mo, sa kausap mo, niwiwin mo siya para kay Kristo. Balo mo, brad, kaluguran na ka ng Ginoo. Tapos suray-suray ka ng ganyan. Ano po? Kaya manyo ka kakingarapan. Sa palagay mo, credible ka. Sa palagay mo, mahihikayat mo yung taong yan kay Kristo? Hindi, di ba? Kaya nga po, dapat makita po sa atin, para maging credible ka, makita sa iyo kung ano yung mga lumalabas sa bibig mo, kung ano yung mga sinasabi mo, kung ano yung pinatututuhanan mo. Amen. Ano pa po dyan? Sabi niya, or be violent. He must be gentle, not quarrelsome, and not love money. Hindi niya mahal ang pera. Hindi siya mapag-away. Hindi siya yung starter. Ano po? Ano pa? Verse 4. He must manage his own family well, having children who respect and obey him. Napakadalang ng po ngayon sa isang pamilya na kapag ang tatay o ang nanay po, tinignan ang anak niya ng ganyan, hihinto yung bata kung ano man yung ginagawa niyang hindi maganda.
o kung ano man yung ginagawa. Napakadalang na lang po ngayon. Alam niyo, kapag ang mga bata po, mga anak po natin, na-disiplina po natin, yung respeto na yan, ibibigay po nila sa atin. Ano po? Kaya nga, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Habang maliit pa lang ang mga bata, turuan mo na sa salita ng Diyos. Para pag sila ay lumaki na, tumanda na sila, hindi nila kakalimutan ang itinuro mong salita ng Diyos. Kaya nga po, tayong mga magulang ngayon, meron po tayo. Accessories po tayo. Bakit ganyan ang mga bata ngayon? Kasi ang gusto natin, may pabarugan. Noon po talagang, ako natikman ko po yung nasa ilalim na po ako ng lamesa ng upuan. Makabaluktot na ako. Yung kawayan po na ganyang kahaba, na ganyang kalapad, tumatama pa rin sa akin. Pero hindi po ako nagre-rebelde. Bakit ako napalo? Kasi meron akong ginawang hindi maganda. O binayolate ko yung pinag-uutos sa akin na dapat hindi ko dapat ginawa. Tama po ba? Ika yung teenager, ako pala, alin ako. Pag kayo ay pinagsasabihan, ako agad magrebelde. Itambala mo, mas biyasa ko pa karempengaryo. Ingay na. Hindi kayo pagsasabihan kung wala kayong ginawang hindi mabuti. Kung gumawa kayo ng mabuti, sigurado, sasabihan kayo, ipipraise kayo. Baka may gantimpala ka pa. Amen po ba? Kaya nga ito yung isang leader. Tayong lahat leader po tayo. Tandaan po ninyo yan. Kung ano po yung itinuturo sa atin. Sa Titus, ganito rin po yung sinasabi po. Doon sa una, leader. Dito na po kay Titus, ginamit niya po yung elder. Yung mga nakakatanda. Yung may yung mga matured na po. Sa iba po, ginagamit nila Jurassic Then Jurassic na lang, imburi na sabihan, matuano rin Pero tayo po gagamitan nito. Gamitan tayo mo, yung elder. An elder must live a blameless life. He must be faithful to his wife. Doon po sa una, ganyan din po yung sinabi. And his children must be believers who don't have a reputation of being wild or rebellious. Alam po ninyo, hindi po natin kinokondemn yung may mga tattoo. Kung bago po ninyo nakilala ang ating Panginoong Jesus, bilang tagapagligtas po ninyo, may tattoo na kayo, wala pong problema. Pero, kung ikaw ay isang anak ng leader, maliit ka pa lang, nasa church ka na, pagkatapos, magpapabutas ka ng tenga, magpapabutas ka dito sa labi mo na may malaking ganyan na, na circle, magpapatattoo ka, hindi po maganda. Yung iba sinasabi po nila para daw ma-express yung emosyon nila. Ganun na ba talaga? Pattern ng mundo po yan. Kaya nga dapat po, kapag nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, ito po yung nagpupurify sa atin. Naglilinis sa atin. Nararanasan ho ba ninyo ito? Yung kaisipan ninyo na napakadilim, napakarumi. Pero pag nagbasa ka na salita ng ating Panginoon, unti-unti, lumilinis. Nagiging payapa po yung kaisipan mo. Sa verse 7, A church leader is a manager of God's household. So he must live a blameless life. He must not be arrogant or quick-tempered. Dapat po yung self-control po natin dito na po natin. Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Dito po, nakikita ko yung sarili ko. Unti-unti. Na nagagawa ko, na nakokontrol na ni Lord. At ako, dapat meron po tayo kasing partisipasyon dyan na tayo mismo, pag sinabi mo, Lord, ako po gawan. Dapat, hindi mo gagawin. Kokontrolin mo yung sarili mo. Lord, ako po bisang malmura o makapagsalita ng anumang masama. Lord, isip me.
sarami nga sa buko, ay dapat ikaw, isara mo rin. Isara mo. Ikaw ang gagawa nun eh. Amen po ba? Ano pa? He must not be a heavy drinker, violent or dishonest with money. Verse 8, rather he must enjoy having guests in his home, and he must love what is good. He must live wisely and be just. He must live a devout, matapat at disiplinadong pamumuhay. He must have a strong belief in the trustworthy message he was taught. Ano ba itong trustworthy message na ito? Kung kayo po yung nagtuturo, kung ang salita ng Diyos ang itinuturo ninyo, ito po yung ibig sabihin. Meron kang strong belief. Kapag itinuturo mo na si Jesus, that by His stripe, we are healed. Dapat pinaninindigan mo yan. Sa iyo mismo, nakikita po yan. Amen. Ito po yung sinasabi niyan. Then he will be able to encourage others with wholesome teaching and show those who oppose it where they are belong. Maintain a life of purity with the help of God's grace. Once you lose your integrity in the eyes of others, they will never listen to you again. Tandaan po ninyo yan. Maintain a life of purity with the help of God's grace. Totoo po. Bakit tayo nakapamumuhay na may kabanalan? Dahil sa biyaya lamang ng Diyos. Uulitin ko po kung sa sarili lang po nating kakayanan, hindi po natin pwedeng magawang mamuhay na may kalinisan o kabanalan. Palpak po tayo lahat na salamat sa Diyos. Punong-puno ng biyaya ang Diyos. At yan po ay pinadarama niya sa atin. Amen po. Kaya nga, integrity, sabi niya. Once you lose your integrity in the eyes of others, they will never listen to you again. Alam po ninyo sa Matthew chapter 5 verse 13 to 15, ito po napakaganda nito, malaman na salita po ng Diyos kung pag-aaralan po natin ng malaliman. Ang sabi po dyan sa verse 13, you are the salt of the earth. Sino daw po yung asin ng mundo? Sino po yung tinutukoy? Tayo. Tayong mga tunay na Kristiyanong born again. Ano po? Tingnan po ninyo yung sarili ninyo. Kapag kasama ninyo yung mga kaibigan ninyo, ngayong born again na kayo, no? Tunay na born again. Ano yung nakikita nila sa inyo? Ano ba yung nagagawa ng asin? To preserve at, panglasa. Ano yung nalalasa nila sa inyo? Ano yung nakikita nila sa inyo? O walang walang kakaiba? Parehas lang. Ang sabi po diyan, you are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Ano daw ang mabuti kapag ang asin ay nawala na ng alat? Ano ang sabi diyan? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Wala nang pakinabang. Itatapon na lang. Tatapak-tapakan na lang po. Alam po ninyo, bilang mga mananampalataya, tunay na mga born again, dapat inaalagaan, pinoprotektahan po natin. Itong buhay, yung bagong buhay na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus sa atin. Alam po ninyo, dahil nga na-set apart na po tayo, inihiwalay na po tayo, may bagong identity na po tayo sa harapan po ng ating Panginoon at sa harapan po ng mga tao na hindi pa nakakaranas sa ating Panginoong Jesucristo. Kung itong identity na ito, walang lasa, wala pong pakinabang yan. Dapat nagiging magandang modelo ka. Nagiging magandang modelo po tayo sa mga tao, sa mga kaibigan, sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Dapat maging asin tayo. Dapat may lasa tayo. Ang ibig sabihin yan.
Amen po ba? Dapat pag pumunta ka sa isang lugar, meron kang impact. Hindi po impacto, no? Impact. Kung ano po yung pamumuhay mo. Ano ba yung buhay ng isang mananampalataya? Kapag sila ay umiinom, yan po, madalas, hindi matanggihan yan. Ako po, naranasan ko rin po yan. Hindi mo matanggihan yan. Pero kung determinado ka, kung pure talaga yung puso mo, kung talagang mahal mo ang Diyos, maninindigan ka. Yung integrity mo, hindi ikaw mismo ang sisira niyan. Hindi mo sisirain yan. Meron kang iiwan na legacy sa kanila. Na kapag wala ka na, ay makanyinya kanita ini, pero ngeni, akit me. Amen po ba? Kaya ano pa po ang sumunod dyan? Sabi niya, sa verse 14, you are the light of the world. Dapat po nagliliwanag ngayon tayo sa mga kaibigan po natin, sa bahay po natin, sa trabaho po natin, sa business po natin, panag ang bawat isa't isa sa atin. Pakaisipan na lang po ninyo ito. Sayang, yung pag-upo ninyo dito, umuulan pa naman. Nandito kayo. Nandito tayong lahat. Pagkatapos lahat ng mga natutunan, narinig natin dito sa loob ng sanktuaryong ito, paglabas mo, itatapon mo lang ba? Ibabaliwala mo lang ba? Hindi ba dapat maging asin ka, maging ilaw ka, magliwanag ka? Ang sabi po dyan, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Dapat hindi natin maitago, hindi natin tinatago yan. Meron nga pong kwento, magkaibigan matagal na sila magkakilala. One time, nagkita po sila sa church. Aba Brad, kini ka naman, dito ka rin nagsisimba. Oo, matagal ka na bang Kristiyano? Balawe mo na Ikatangadwa, tabias ng tamong manyalikot. Asa likot tayong panga Kristiyano tamo. Buti na lang, nagkita pa tayo dito. Kung hindi tayo nagkita dito, hindi natin alam ang bawat isa na Kristiyano pala tayo. Wala pong Kristiyanong ganyan na tinatago niya ang pagka-Kristiyano niya. Kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanyang buhay, dapat nilalantad po natin yan. Pinagmamalaki natin. Kung noon gumagawa o umiinom ka, pasuray-suray ka, nagsusuka ka, kahit saan, nagmumura ka, kung ano ang ginagawa, pinagmamalaki mo pa. Dapat ngayon, kung ano ang ginawa ni Kristo sa iyo, sa buhay mo, binago ka niya, pagmalaki mo yan. Amen. Panahon na po ngayon na lumantad tayo. Amen. Yun na pisara sa likod. Baka pag humarap po tayo sa ating Panginoon, baka sa panaginip pa lang, sasabihin ng ating Panginoon, nakakakilala. Ba Lord, 75 years kong kaya, magatin kong keng Calvary. 75 years kong muri na ako pepabalo na Kristiyano ko. Kaya nga hindi ka kakilala ni Lord Pero ngayon po, binubuksan ng banal na Espiritu yung kaisipan natin. Maging asin at ilaw po tayo. Amen po ba? Kahit na po tulugsain ka pa, kahit na ano pang sabihin sa iyo, alang-alang sa ating Panginoong Yesus, bless ka kapatid, tandaan mo. Blessed na blessed ka. Amen po ba? Ako tatakot, wag po kayong matakot doon sa sasabihin ng tao. Hindi pa naman po tumutulo yung ating hindi pa tayo tinutuluan o tumutulo ng dugo. Sa iba nga, sa Nigeria, yung pinag-pray po natin, sa Africa, talaga sinusunog, pinapatay po yung mga Kristiyano doon. Pero hindi nila itinututwa yung kanilang pananampalataya. Naninindigan sila, pinakikita nila na sila ay tunay na born again, na nagmamahal sa ating Panginoong Hesus. Kahit na yung buhay pa nila ang kapalit nun. Dito sa atin, malayang-malaya tayo. Pero, malamarineta pang mga Kristiyano.
Sorry na po. Pero sabi niya kasi ng Holy Spirit yan eh. Ingay na. Panahon na po na ilantad natin talaga yan. Maging liwanag na po tayo. Marami po ang napapahamak ngayon. Dapat tayo ang maging magandang modelo. Maging ilaw po tayo. Hindi natin alam. Ngayong lumantad tayo, may mga kaibigan, may mga classmates, may kakatrabaho po tayo, may kasama tayo sa business. Ngayong lumantad ka, nakita nila sa iyo yung pagbabago na yan ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Meron silang problema na encourage sila na lapitan kanila. At ikaw naman, dahil nga naging puro na yung puso mo, dahil nga ano po ang sinasabi dito na naging liwanag ka sa Kanya. Ano po, ngayon na idala mo siya sa ating Panginoong Yesus. Hanggang hindi po tayo nagliliwanag, hanggang hindi ninyo pinakikita, ano po, hindi kayo nalalasahan ng mga kasama po ninyo, hindi nila mararanasan ang kaligtasan. Hindi nila mararanasan kung sino si Kristo. Dapat lumantad na po kayo. Dapat magiging liwanag na po tayo. Amen po ba? Kaya sa verse 15, ano po ang sabi? No one lights a lamp and then puts it under a basket. Tapos sinabi ko kanina, hindi po tayo naging Kristiyano o nakilala natin ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Na pagkatapos, naging tahimik ka lang sa buhay mo bilang mananampalataya. Bala mo secret agent ka, bala mo intel ka. Dapat po lantaran na ngayon. Kung gaano po kalakas ang loob ng mga hindi po natin kinamumuhian ang mga LGBT. Ano po? Kung gaano sila kalakas ng loob na lumantad, dapat tayong mga Kristiyano, hihigatan natin sila doon sa ginagawa nila. Ang ilalantad natin kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay po natin. Amen po ba? Ako matcha-challenge karela? Itayo mang kalugod-lugod keng harapan na ng Ginoo, pero anong kasikan loob? Bakit binago tayo ni Kristo? Bakit hindi natin magawa na ilantad natin yan? Ipagmalaki natin, ipagsigawan natin na ikaw ay born again. A lamp is placed on a stand where it gives life to everyone in the house. Amen po ba? A salt and light, we shine brightly when we live pure lives. But if we compromise our testimony, kapag kinompromise po natin yung ating testimony, yung buhay natin bilang mananampalataya, people will trample it underfoot. Marami na po ang nangyari dito. Mga pastor, wala po. Kinompromise po nila yung kanilang pananampalataya. Kaya kahit na po gusto nilang bumalik, natural bilang mga tao, meron tayong notion na, lawang kupet, nung tutune, megbayo yun eh. Pwede ba na yung isang pastor na nang babae, nang molestya, oo, magsisi ka sa kasalanan mo, patatawarin ka ng Panginoon. Pero yung tatayo ka dito sa harapan at sasabihin mo, dapat mamuhay po tayo ng merong kabanalan. Dapat hindi po tayo nagmumolestya. Pero kilala ka nila sa ginawa mo. Maniniwala kayo? Hindi ba merong question mark yan? Sa isip mo, makanano kaya katuto yung sasabihan ng pastor ini? Totoo kaya? Diba? Ito po yung sinasabi dito, kapag kinompromise mo yung testimony mo, yung buhay mo bilang tunay na Kristiyano, dinumihan mo, binaboy mo. Sasabihin ko na po yung word na yan. Kahit kailan, hindi ka na makakatayo muli. Pwede po yan by the grace of God. Yun lang, hindi ka na pwedeng magsalita dito. Pwede ka sumama sa mga ministry. Pero yung magsalita,
yung integrity mo nasira eh. Wala na. Ano po? Kaya napakahirap. Maliban lang kung pupunta ka ng South Korea, ng North Korea, na walang nakakakilala sa iyo. Kaya po, huwag na huwag po ninyong i-compromise. Huwag na huwag po natin i-compromise. Ano po? Yung testimony po natin. Kahit na nandyan yung mga kaibigan mo, matagal mo na silang hindi nakita. Kahit na 75 years mo nang hindi sila nakikita, nagkaroon kayo ng reunion, umiinom sila. Pare, 75 years lang yung mikit. Mo ko pagbigyan, talakaran me, nung naning gewa ng Kristo keka. Amen po ba? Dito tayo nahihirapan eh, tayong mga lalaki. Kahit ng mga babae ngayon. Kasi yung mga babae ngayon, lantaran na rin umiinom sa kalsada eh. Dati yung mga lalaki lang. Pero ngayon, daig pa nila yung mga lalaki. Sabi ko, Nang Milyari, itang respeto kay sarili, alana. Aba, makatas na pa, makanyang bitis. Kaya ba't in short daw? Ano pang makanyan? Pambihira, sabi ko, nano na yung kay mundo. Nakikita ho ninyo yung sinasabi ko? Napapansin ninyo sa daan yan? Na lantaran na po ngayon. Kung yung naghagawa nila, mag-isip naman tayong mga Kristiyano. Amen. Dapat ganyan tayo kalakasan loob natin. Hindi yung para kang intel, secret agent. Walang secret agent sa mga Kristiyano. Lantaran yan. Let's prioritize purity and preserve our witness for Christ. Amen. Pangalawa po, living in purity makes you a more effective witness because purity empowers you to be a confident witness. Purity, yung kadalisayan, yung kabanalan, yung kawastuhan, sabi po dyan, empowers. Pag sinabing empowers, ito yung nagbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Ano po? Una, ang nagbibigay ng kapangyarihan sa atin para magawa po natin yan, ang banal na Espiritu. Ano po? Pero ito pong pinag-uusapan natin, yung kadalisayan ng pamumuhay mo, ito yung nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para para maging kang na katiwa-tiwalang saksi. Na sa buhay mo pa lang, nakikita na sa iyo kung ano yung ginawa ni Kristo. Lalo na kapag nagsalita ka pa. Kapag nagbitiw ka pa ng salita. Challenging po ang buhay Kristiyano. Pero napakasarap. Kapag nagagawa po natin yung pinagagawa ng ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo, kapag ang isang mananampalataya, kapag nagtestimony yan o nagtuturo, alam na alam mo o damang-dama mo po, kapag meron siyang itinatago, yung hindi niya maisawalat, masabi-sabi, nag-aalinlangan siya. Noon po, meron po kaming kinonfront ni Pastor Jun. Bakit ang giving, ang honesty, hindi mo ma-preach sa pulpito? Kinonfront po namin. Bakit? Yung kabanalan na yan, yung purity. Kasi, meron siyang ginagawa doon sa mga bagay na yun. Kahit kayo po, mararanasan ninyo yan. Nararanasan po ninyo. Kaya nga po, ang sabi dito? Kapag meron ka pang sikretong kasalanan sa puso mo. Sabi ko nga po sa aking mga siyong, alam ninyo, sabi ko, para lumaya tayo at maging stable yung ating spiritual, maging stable yan, maging matatag yan, dapat yung puso po natin, buksan talaga natin todo sa ating Panginoon. Kasi marami pong mga boxes o mga rooms sa puso po natin na hindi pa natin isinusuko sa ating Panginoon. Kaya very hesitant ka eh. Kaya nga hindi mo magawa-gawa yung gusto mong gawin kasi meron ka pang tinatagong kasalanan sa puso mo. Hindi ka 100% na sold out. Ang gusto ng Diyos, 100% kasi.
Gusto ng Diyos yun. Kung ayaw mo, hindi ka naman pipilitin ni Lord Nasa sa iyo pa rin. Kaya po yung quotation na lagi ko sinasabi, nababanggit, yung life is not a series of chances, it is a series of choices. Choice mo pa rin po. Kahit na itong napakagandang mga messages na naririnig po natin, it is your choice. Kung tatanggapin po ninyo at hindi, kung ipamumuhay ninyo o hindi, kung gagawin ninyo o hindi, nasa sa inyo pa rin po yan. Pero mas maigi kung gagawin ninyo, kung susundin ninyo. Dahil salita po ng Diyos ito. Ano po ang sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 21? ESV version. Now, in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Alam po ba ninyo, kahit na yung dishonorable, ginagamit po ng Diyos yan para po matupad yung kanyang purpose. Ano po? At doon, hindi natin pwedeng questionin, tanungin, ano po ang Diyos. Dahil ang Diyos, sovereign po siya. Paano yon? Ano po? Kapag yung mga mabubuti po natin ginagawa yan, yan po yung mga gold and silver. Ano po? Yan po yung honorable. Nagagamit po tayo sa ano po? Sa kalwalatian o sa gawain po ng ating Panginoon. Yung dishonorable naman po, tingnan ninyo yung halimbawa sa ano po, sa Bible. Si Pharaoh, paano siya ginamit ng Diyos? Hindi po yan, ano yan, dishonorable po yan. Ano po, masamang ano po yan, Pharaoh. Na ano, paano po siya ginamit ng Diyos sa mga Israelita, sa mga Hudyo po? Si Judas, paano siya ginamit ng ating Panginoon? Yung iba nga, sabi nila, dapat daw magpasalamat tayo kay Judas. Kung hindi kay Judas, hindi tayo hindi mapapako si Kristo sa krus. At wala tayong kaligtasan. Hindi po ganun yun. Ano po? Ginamit po siya ng Diyos, si Judas, para po mangyari lahat ng mga prophecy, propesiya sa ating Panginoon. Kahit po tayo, pwede tayong gamitin ng Diyos. Kung ikaw, hindi ka mabuti, pwede kang gamitin. Para lang mangyari kung ano yung gustong matupad ng Diyos sa isang bagay. Kaya nga po, dito makikita po natin, ano ang sabi po dyan? Yung verse 21 na po tayo. Sa verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Ang hinahanap lang lagi ng Diyos, kapag tayo po ay nagkasala, nadumihan po tayo, yung magkaroon po tayo ng repentant heart. Yung pong, yung humble heart, na katulad po ni David. Ano po? Yun talagang pag humingi ka ng kapatawaran sa ating Panginoon, hindi po yung, Lord, sorry na. Tapos wala na, hindi naman pala galing sa puso mo. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung galing sa puso mo na humihingi ka ng tawad at kailanman, hindi mo na uulit-ulitin yung kasalanan na yan. Amen po ba? Malino yan po kaya katamo. Bisa ako sana mag-Ilocano, pero kaya i-express kay Ilocano. Naunawaan ho ba natin? Okay kayo mo po? O bala mo po, may shock kayo Ingkain. Po. Pero tumatagos mo ba sa puso po natin? Natututo ba tayo? Ano po? Uulitin ko, nasa sa inyo lang po kung tatanggapin ninyo at hindi. Nasa sa inyo po yan. Pero mas maigi kung tatanggapin po ninyo. Blessing po yan. Malaking blessing po. Kaya nga po, ano ang sabi po diyan? Kapag nagkasala ka, ang Diyos mahabagin po siya. Ano ang sabi ng 1 John 1:9? Ano po yung 1 John 1:9? Paki-ano po ninyo sa screen natin. If we confess
Sabi po dyan, our sins, He is faithful. Kanino natin dapat i-confess? Kay Jesus. Hindi po sa pari. Hindi sa tao. Hindi sa kapwa mo. Kanino mo sasabihin yung i-confess yung kasalanan mo? Sa ating Panginoong Jesus. He is faithful and just and will forgive, sabi po dyan, as our sins and purify us from all unrighteousness. Gusto mong maging honorable use ka? Oo, hindi natin maiwasan po na nagkakasala. Pero ang pinag-uusapan yung meron kang mapagpakumbabang puso po dito. Ano po? Yung bang kapag humingi ka ng tawad, talagang taos sa puso mo. Yung nagigrib ka, yung katulad po yung patutuo ng kapatid po nating ito. Pastor, ako balo, linom ko kayang tricycle, linuklok ko, makakanyang ko, sabi. Ako balo na makanano, paano pa ako susuot doon sa maliit na upuan na yun? Sa kahihiyan ko sa Diyos, sabi niya. Bakit nagawa ko yun? O siya, pating ka bang makanya na conviction, ako kaya? Kaya. Kapag wala tayong conviction ng ganyan, kalos na po yung puso natin. Dapat talagang nagigrib ka. Masakit na masakit ang loob mo. Bakit nagawa mo yun? Amen po ba? Dapat ganyan po yung pagsisisi. Kaya nga po, gusto ninyong maging honorable use kayo sa harapan ng ating Panginoon. Yan lang po yung itinuturo niya sa atin. Maging mapagpakumbaba ka sa harapan po ng ating Panginoon. Tandaan po ninyo ang kaaway, napakaraming isisiksik po yan, ibabato sa ating kaisipan. Ano po? Nakamantutumig bayo yan. Ano? Tingnan mo, mamaya-maya lang gagawin mo na naman yung hiningi mong tawad sa akin, sa Diyos. Ano? Naranasan na ho ba ninyo yon? Humingi kayo ng tawad, tapos ang daming binabato ng kaaway sa isip mo, tapos ikaw naman nagugulimahanan ka. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, yung Romans chapter 8 verse 1. Ano yung Romans chapter 8 verse 1? Therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Dapat yan ang binabato mo agad sa kaaway. At yung Luke chapter 10:17. God has given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing can harm you. Yan po yung importansya na alam natin ang mga salita ng Diyos. Kaya kapag tayo po ay binabanatan ng kaaway, meron tayong pambanat sa Kanya. Yung armor of God. Ano po, yung baluti ng Diyos, yung Ephesians chapter 6. Amen. Sa 1 Peter chapter 3 verse 15, 16. Instead, sabi po dyan, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it. Ninyo, tayo, naranasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung paano ka nabago. Yung luma mong pagkatao, wala na siya. Ephesians 2 Corinthians 5:17. Naranasan. Dapat alam po natin i-explain yan. Nasaan pa yan? Nasa John chapter 3. Basahin po ninyo yun dyan. Kaya nga, dapat, sabi, and if some ask about your hope as a believer, always be ready to explain it. But do this in a gentle, respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ. Yung bang kahit pagsabihan ka, nagsishare ka, tapos ang sagot sa iyo, napakasakit, napakarumi. Ito bang talagang tumatagos sa iyong puso? Na ano po ang sabi diyan? Sabi, then if people speak against you, they will be ashamed. Bakit? When they see what a good life. Paano mo ba siya tinrato nung sinasabihan kanya ng gano'n? Nagsishare ka lang, pero sa kanya napakasama na sa kanya yon. Kung ano-anong mga salita ang sinabi niya sa iyo. Sinishare mo lang si Jesus. Yun lang naman ang pakay mo. At may pali ang buntok.
Naranasan na po ba ninyo yon? No? Pero ano ang sabi diyan? When they see what a good life you live because you belong to Christ. Naging mahinahon ka. Hindi mo siya ginantihan. Minura ka niya, minahal mo siya. Pinagsabihan ka niya ng masama, ang sinagot mo, Jesus loves you. Sigurado yung mga katagang yon, meron pong impact yan. Hindi mo lang nakikita, pero sa kaloob-looban niya, bakit sinabi na ka na ako? Palmura na ako. Palmurang ko na. Sinabi na, Jesus loves me? Hingkay na. Hindi po pwedeng hindi magkakaroon po yan ng impact. Tandaan ninyo, ang salita ng Diyos, hindi po babalik na hindi nangyari o naganap yung purpose po niyan. Sigurado po, may mangyayari yan. Kaya wag lang po tayong sumuko. Ano pa ang dito natin? Living in purity keeps you ready to share your faith and witness for Christ. Totoo po ito. Kapag pure, kapag dalisay ang puso mo, ano sabi? Lagi kang ready na mag-share. Yung pong isa kong kanina, sa siyo ko po. Pinasyalan niya yung kaibigan niya na may karamdaman sa ospital. Tapos, maraming dumarating na mga bisita. Ang sabi ng Holy Spirit sa kanya, pag-pray mo. Dahil nakita niya na maraming mga bisitang dumarating, may rineya. May koya, may paalam niya. Kahiina. Pagkatapos nung nasa bahay siya, doon siya, nagigrib siya. Kasi hindi niya sinunod yung pinapagawa ng banal na Espiritu. Sabi ko sa kanya, bro, kahit na nagsisi ka sa ginawa mong yun, alam mo, kung sinunod mo yung pinagagawa ng banal na Espiritu, nanalangin ka, kahit na may dumarating pang mga bisita, hindi mo alam doon habang nananalangin ka, yung palang mga bisita na may problema sila, narinig nila yung panalangin mo ngayon, na-encourage sila, natauhan sila doon sa panalangin mo, pero hindi mo ginawa. Talagang hindi matatanggal yung konsensya na yan sa iyo. Kaya nga po, kapag merong pinagagawa ang banal na Espiritu, ipag-pray mo. Pag-pray po. Hindi po yung doon sa kwarto ninyo pag-pray. Pag sinabi niya, doon sa harapan na itong taong ito, pag-pray mo, ipag-pray mo. Alam po ninyo, marami na po kaming ginawang ganyan. Pagkasama ko si Pastor John, may mga kakilala, may nga kami mo kimeto nga kaya, pagkatapos nandoon yung isang tao, humihingi ng limos, o kaya nakasalubong namin, inato na kami, pero may mga kakilala, tuknang kami. Makipagkwento kami, sige po, mamaligwa ko po ata. Pero bahit po may kawani, pwede daw akong pag-pray. Pagkatapos mo, kanya man na po ng prayer yun, santing na. May kahit ko po pilubluban, may yan ko pilubluban. Doon lang po, nagawa na po natin. Kapag may pure heart ka, talagang bibigyan mo ng panahon ang ating Panginoong Yesus. Nakamarine. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 11 to 12. 7:45 na, second point ko pa. Ang yaman niya kasing salita ng Ginoon po. Command and teach these things. Sabi po ni Paul kay Timothy, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Marami po sa atin ngayon, dito sa church po natin, mga bata po sila. Mga leader na po sila. Kaya nga po kami, pagkasama po namin sila, talagang dinidisciple namin. Sabi ni Pastor Manny, tukiyula, i-disciple yun, pakit yun ng nanoy kay. Kaya nga po sinasabi namin ito, na pagkaharap natin, yung mga nauna sa atin, ang church nila, napakalaki. Kay ba't ika po tamarap kargo, yung nagdadalawang isip ka kung haharap ka sa kanila. Kasi hindi mo alam ang gagawin mo. Kasi iniisip mo, baka ang tingin nila sa iyo, mababa yung wala ka pang alam. Pero ang sabi ni Paul kay Timothy, kinuman niya, inutusan.
Ano po? Sa ano pa? Sa iyong ugali, sa pagmamahal, sa iyong pananampalataya at ano po? In purity, sa kadalisayan, sa kalinisan, sa kabanalan, sa kawastuhan ng iyong pananampalataya. Kaya po si Apostle Paul, hinimok niya rin po si Timothy. Ang sabi, Timothy bilang pastor, ganun din po kay si Titus. Sabi niya po dyan, sa chapter 2, verse 7 and 8, and you yourself must be an example to them by doing good works of every kind. Ito po yung nagagawa kapag pure ang puso mo, na i-empower ka talaga, na magsalita ka, may confident ka, may tiwala ka, katiwa-tiwala po. Kahit nasa sarili mo, talagang may tiwala ka, na yung itinuturo mo, yung pinatutuhanan mo, ano po, na totoo talaga. Kasi nangyari sa buhay mo eh. Kaya nga, very courageous ka, matapang ka, na nagsasalita. Kaya ano pa po ang sabi niya? Example to them, be an example to them by doing good works of every kind. Let everything you do reflect the integrity and seriousness of your teaching. Kung ano yung itinuturo mo sa pamuhay mo. Teach the truth so that your teaching can't be criticized, sabi niya. Teach the truth. Ituro mo yung katotohanan, sabi niya. Para ano? Sabi niya, para hindi ka ma-criticize. Hindi ka nila i-criticize. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about you. It gives you the confidence to witness when you walk the truth. The talk. Ano po? It gives you the confidence to witness when you walk the talk. Ano po yung ibig sabihin nito? Kung ano yung tinuturo mo, kung ano yung sinasabi mo, ano po, dapat, yung inilalakad, ang ibig sabihin niyan, ipinamumuhay mo. Nakikita sa iyo mismo. Hindi lang po salita. Kaya nga yung iba, ano ang sabi? Ay, kaya, Pedro, salita yan, ala na yung manggawa yan. Buladas yan eh. Karengay gana-gana sinabi ng dinalan, ala, eya tumud. Ala, eya panggewa. Pero tayong mga tunay na mga born again na Kristiyano, dapat kung ano po yung sinasabi natin, balo mo kapatid, alam mo kapatid, noong nakilala ko si Kristo, napatawad ko yun. Yung pinsan natin. Napatawad ko. Hindi kumikibo yung pinsan mo. Pero nakikita niya sa gawa mo, na binabati mo na, kinakausap mo na, yung pinsan ninyong yon, na sa loob-loob niya, tutuyapin. Totoo nga na bago na yung pinsan ko. Totoo nga born again niya. Subukang kepe nung makananupin ka totoo. Tukikupin kaya. Di ba? May mga ganyan pong mga instances. Kaya nga po dapat dito, hindi lang po tayo, sa salita, kung hindi, ipinamumuhay po natin. Meron pong kwento dito sa Galatians chapter 2, verse 11 to 14. Nung si Peter at si Barnabas po, si Paul, at yung mga ibang mga Kristiyanong Hudyo. Alam po ba ninyo ang mga naunang Kristiyano, mga Hudyo? Hudyo po sila. Ano po? Kaya nga swerte tayo. Ay, hindi tayo swerte. Blessed tayo eh. Ano po? Blessed tayo. Ibinahagi nila sa atin. Hintil po tayo, hindi po tayo Hudyo. Hintil tayo. Pasalamat tamo karela. Po. Ingay na. Pakanyan na kayo mo. Ingay na. Sa kwento pong ito, si Peter at si Barnabas at saka yung mga kasama niyang mga Hudyong Kristiyano, kasama nila yung mga hintil. Ano po? Siguro may kasiyahan po o kainan. Kasama, nandun sila, kumakain sila ng baboy, ng tintad, at tintad ka rin. Pagkatapos, dumating po yung mga
mga Hudyong, yung mga Judaizer. Ano po, itong mga Judaizer na ito, naniniwala sila kay Kristo, pero meron po silang pinaninindigan na dapat na pag ikaw ay naging kasama nila, dapat matuli ka muna. Yun po yung pinaninindigan. Pag tuli ka, pag hindi ka tuli, ayaw ka nila. Nakita nilang dumarating ngayon. Yung mga yan, si Peter, si Barnabas, at saka yung mga kasama niya pong mga Kristiyanong Hudyo. Bigla silang umalis. Iniiwan nila yung mga hintil. At pagkatapos, itong si Paul naman, pinagmamasdan niya, pambihira yung Peter rin Sino ba si Peter? Hindi ba siya isa sa mga 12 disciples? Isa siya sa mga haligi ng faith? Tinitingnan po yan. Pero, si Paul, nung makita niya yung ginawa nila, nadamay patuloy si Barnabas na pasamay niya. Nahikayat niya. Hipokritulo, may gilang hiikaya. Hipokrito, iingkayin. Ano po ang sabi dito? Sa verse 11, sabi niya, but when Cephas, itong Cephas na ito po, si Peter din po ito. Pangalan niya ito. Aramaic name ni Peter ito, yung Cephas. Came to Antioch, sabi po ni Paul, alam niyo kung anong ginawa ni Paul kay Peter, na isa sa mga 12 disciples? Hindi po siya nag-alinlangan, sabi niya, i-correct kaya Peter. Kasi, Peter, minunaya ka na ako Peter, leader ya. Pero alam po ninyo, kapag pure ang puso mo, yung mali. Tama po ba? Kung dapat i-correct yan, kahit na leader, kahit na kami mga pastor pa, kung dapat kaming i-correct ninyo kami. Hindi po posisyon ang pinag-uusap. Kung yung maling yun, hindi ninyo kinorek at nagpatuloy yan, pagkatapos lumaki yan, ano kaya ang mangyayari? Pag lumaki na naging grabe na yan, mayapang kanita pa, niyang ikit ko yan. Kinorek ko na sana'y pastor. Sana may nga pasubog kitang babae nga ito. Si Paul, ganyan po ang ginawa niya kay Peter. Ang sabi niya po dyan, I oppose him to his face. Kinorek ko siya sa harapan niya, sa mukha niya. Sabi po ni Paul, because he stood condemned. For before certain men came from James, he was eating with the Gentiles. But when they came, he drew back and separated himself, fearing the circumcision party. And the rest of the Jews acted hypocritically along with him. So that even Barnabas, sabi po dito, was led astray by their hypocrisy. Sa verse 14, but when I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, I said to Cephas before them all, kung ikaw, Peter, sabi po ni Paul, though a Jew, kahit na ikaw ay Hudyo, sabi niya, live like a Gentile, namumuhay ka ng katulad ng mga Hintil and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jews? Ano pong ibig sabihin nito? Kung tayong mga born again, kasama natin yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, nag-iinuman sila, at ikaw ay kasama doon, ikaw pa yung tumutoma. Ano ba? Tama ba yan? Yung magbulos. Ikaw pa yung bubulos. Tatagay. Ikaw pa yung tumatagay. Paano mo sila mahihikayat kay Kristo? Kaya ba't sabihan mo, born again ka? Sabihan mo, Kristiyano ka? Ito po yung sinasabi dito sa kwentong ito. Dapat babalik na naman tayo, dapat talagang tayuan mo kung ano yung pananampalataya. Opo, mahirap. Mahirap. Kaya nga po, yung isa ko rin, ganyan din ang kanyang problema. Pag uuwi na siya sa kanila, noon po hindi niya magawang tanggihan. Pero noong sa siyo, dahil maraming mga tanong na nasasagot at maraming mga malalabo na nagiging maliwanag, no? Yung mga salita po ng ating Panginoon,
alam po ninyo, ngayon, kahit na tuyain pa siya, aliko. O mamiyena ka mo, aliko. Bakit? Kapag nagbigay ka, accessories ka rin doon. Hindi ka nga uminom, nagbigay ka naman ng pang-inom. Eh, parehas lang yon. Di ba? Gawin mo kung ano yung tama. O ngayon po, ano ang nangyari? Yung dito po sa yung dito sa Tibagin, noong ganyan siya. Pero ngayon, nung tinayuan niya po yan, ngayon, nakikinig na sila sa mga preaching. Kasi pino-forward niya po. Sinishare niya yung mga preaching po dito. Aba, pag darating na siya ngayon, ano ginagawa? Nagpapapray na sila. Nakita po ninyo yung resulta? Tayuan lang po natin, sigurado. Vivindicate ka ni Lord. Kahit na mga sakit la pa sa biyan, salita la pa rin, kapatid. Wala pang dugo na tumutulo sa katawan po natin. Hindi pa tayo pinupugutan ng ulo. Hindi pa tayo binabaril. Salita pa lang. Kaya nga sabi ko doon sa ating kapatid, labi mo na, papag-praya mo, sabi na ng Holy Spirit, pag-pray mo, tinakas ka, o tano kaya patenda ka pa kanyan, tatuhan mo na siguro yung kaya kang kasampalatayanan ako. Hinggahin na. Biro mo po ito. Hinggahin na. Pero dapat magising po tayo doon. Ano po? Mapalad pa rin tayo, blessed pa rin po tayo sa Pilipinas. Wala pang nagpe-persecute sa atin, wala pang bumabaril. Amen po ba? Aba, samantalahin na po natin itong pagkakataon na yan. Baka darating ang panahon, hindi na natin pwedeng gawin yan. Eh yun lang pong, yung sa ibang bansa, yung bang, kapag nagsishare ka ng salita ng ating Panginoon, dahil nga totoo ang salita ng Diyos, nasasaktan sila, nadjudge sila, dapat respetuhin mo yung kanyang pagkatao, yung paniniwala niya. Baka may lumabas na pong batas ng ganyan. Na hindi malayo yan. Kaya nga po, habang may panahon pa tayo, gawin na po natin yung nakakapagbigay po ng kasiyahan sa ating Panginoon. Maging pure po yung ating puso. Huwag natin gayahin si Pedro. Pero nagsisi naman po si Pedro. Kaya po ang sabi diyan, your faith and action should be consistent with what you preach and believe. Consistent. Hindi yung mainit ka ngayon, bukas malamig ka. Dapat consistent. Pag sinabing consistent, nagpapatuloy ka. Hindi sala sa lamig, sala sa init. Pangatlo pong puntos. Living in purity makes you more effective witness because purity manifests the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Sino po yung nakaranas nito? Sino po yung nag-attend dito na tuwing Miyerkules? Alam po ninyo, yung binabanggit po ni Pastor Manny, bakit ang Holy Spirit tuwing Miyerkules nagmamanifest? Kasi po, yung puso ng bawat isa't isa na nag-a-attend, ito po yung nasain nila, maging pure yung puso nila. Maranasan nila yung baptism of the Holy Spirit. Yun ang ninanasa. Kaya ang sarap. Punta po kayo ng Miyerkules para maranasan po ninyo kung ano yung sinasabi po namin. Ma-experience ninyo. Yung pagnanasa mo, na makausap mo, maranasan mo personally ang banal na Espiritu, na ayaw mo nang huminto. Yung isa po nating kapatid dito, hindi na po ako magbabanggit. Talagang gusto niyang maranasan yung presensya ng banal na Espiritu. Dahil pag nandito po siya, yung bang, meron ka pang, ako nararanasan ko po yun yung hindi ka makakilos, hindi ka makasigaw, pinipigilan mo pa. Pero ang ginawa niya, hinayaan niya po lahat ng pamilya niya pumunta rito sa church. Nagpaiwan siya, nagkulong siya doon sa kwarto niya. At doon po, ninasa niya, na maranasan niya yung presensya ng banal na Espiritu. Binigay na po ng ating Panginoon sa kanya. Pinaranas niya talaga. Kaya po yung mahiyain niya na hindi po siya tumatayo dito sa harapan, ngayon tumatayo siya. Ganyan po yung nabibigay, nagagawa ng banal na Espiritu. Kapag pure yung puso mo, talagang hindi mo ikahihiya. Bakit mo nga ikahihiya? Bakit nga ba natin ikahihiya? Si Kristo.
Hindi man marok. Hindi man makatupis. Hindi man malmura. Tama? Bakit natin kinahihiya? Ano ang reason? Kasi yan ang ayaw ipagawa ng kaaway sa atin. Siguradong talo siya. Talo na siya eh. Patong-patong yung talo niya. Yan makahirit. Kaya noon iniisip ko, Lord, bakit pipakarineda ka? Ba't kinahihiya kita? Wala naman dapat ikahiya dito sa ginagawa po na, dito sa mga pinag-aaralan natin. Lalo nga gumaganda pa yung buhay mo eh. Nagiging payapa ka. Kaya kapag ang presensya po ng ating Diyos ay nasa sa atin, ano ang sabi ng Matthew chapter 5, verse 8? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Itong kapatid nating ito, naranasan niya po, nakita niya ang ating Panginoon. Kaya kakaiba ang kanyang ipinamumuhay, ang kanyang ikinikilos. Isang gabi, matatapos niya ang Revelation, chapter 1 hanggang chapter, hindi lang niya tinapos yung 22 na hanggang 21. Sabi nga ni Pastor Man, ariyan mo, tsaka rin kasi itang importante. Yung kahina. Pero, natapos niya po. Ganyan po talaga yung power. Noon ako po, nasa Australia ako, sabi ko nga, Lord, bakit napunta pa ako dito sa Australia at 40 years old po ako at doon ko nabasa yung Genesis to Revelation. Alam po ninyo, tuwing bubuksan ko ang Bible noon, umiiyak na ako. Hindi ko alam bakit ako umiiyak. Lumuluha na po ako. Kasi yung iyak, dito yung iyak no? Pag lumuluha ka, dito lumalabas yun eh. Yung hindi mo mapigilan, sabi ko, Lord, at makanyan ako. Ingkay, o ako apigilan. One time po, dahil nga nakikinig ako ng praise, ng worship songs, tapos sinasabayan ko, nakatulog po ako. Hindi ko alam, kumakanta pala ako. Noong naiihi po ako, tumayo ako, napansin ko yung sarili ko, bakit umaawit ako? Pilit ko pong sinasara yung bibig ko, hindi ko maisara. Basta umaawit po ako. Pumunta ako ng CR, umiihi na ako, umaawit pa rin ako. Sabi ko, ano kaya totoo po ito. Nasa isip ko na isara ko yung bibig ko, ba't hindi ko maisara? Patuloy po ako nagpupuri. Alam po niyo, natulog na ako. Ang pasok po namin, nagigising kami ng 5:30 kasi sa bundok ang trabaho namin noon. Magigising ako ng 4:30. Nakatulog po ako, alam ko, natulog ako ng mga 2:30 noon eh. Sabi ko, Lord, kayo po yung kalakasan ko. Yung nangyari na yon, pagkagising ko ng 4, alam ko po, 4 o'clock in the morning, ilan lang oras yon ang tulog ko. Pero parang natulog po ako. Hindi parang, talagang nakatulog ako na 8 oras. Malakas po yung katawan ko. Yun po yung nagagawa, yung presensya ng ating Panginoon kapag nasa sa iyo. Kaya po kami, kung hindi lang po kami nahihiya sa inyo hanggang tayong bukas eh. Ipipreach po namin kung ano ang kabutihan ng Diyos. Kaya po dito, asamin po natin. Kung wala rin po kayong ginagawa ng Miyerkules, mag-attend po kayo. Kung ano yung aking pinatututuhanan ngayon, mangyayari po sa inyo, i-desire lang po ninyo. Kaya nga, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Noon pong ang ating Panginoong Jesus ay umakyat na po sa langit. Ito pong 120 disciples na ito. Hindi lang po, una po, hindi sila 120 eh. Mahigit pong 500 yan. Pero itong 120 disciples na ito, dinevote po nila, itinalaga po nila yung sarili nila sa panalangin. Nandun po sila sa isang lugar, sa upper room. At doon po, nanalangin sila for 10 days. Yung 10 days po na yon, ang banal na, doon po nila naranasan ang banal na espiritu. Bakit? Kinonsecrate po nila yung sarili nila. Talagang 10 days nananalangin ka, natural. Kung salita ng Panginoon, nananalangin ka, hindi ba magiging malinis ang iyong pagkatao? Ang buong pagkatao mo?
At doon po nila naranasan yung presensya ng ating Panginoon, yung banal na Espiritu na bumaba po sa kanila. At dito po, si Peter na duwag. Ilang beses niya bang tinatwa ang ating Panginoong Yesus? 3. Marami pong ginawa si Peter. Pero dito nung mapuspos po ng banal na Espiritu, si Peter, unang-una siyang tumayo. Nagsalita po siya. Sa Acts chapter 2 verse 1 to 4. Ang sabi po dito, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Katulad po nito. Sana sa Miyerkules magkasama-sama po tayo, no? Para maranasan po natin itong na-encounter po nila Peter, yung 120 disciples po. Ano ang sabi diyan? Suddenly, verse 2, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Naranasan po nila yung kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Sino po yung hindi pa nakaranas sa baptism of the Holy Spirit? Marami? Marami pa. Asamin po ninyo, punta kayo ng Wednesday. Or even, kung nahihiya po kayo, sa kwarto ninyo, asamin po ninyo yon. Hindi naman po maramot ang Diyos. Ipagkakaloob niya po yan. Doon talaga sa nagdi-desire. Ano po? Kaya nga, ano pa po ang sabi dito sa Acts chapter 2, verse 36, 41 to 41. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus. Sino po ang nagsasalita dito? Si Peter na. Ang sabi niya po dito, talagang diretsa niya po. Wala siyang takot. Prangkahan niya po sinabi. Sabi niya dito, therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus whom you crucified, sabi niya. Kayo yung nagpapako kay Jesus. Yung mga tao, talagang nakikinig po sila kay Peter. Bakit? Nandun po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu kay Peter. Ano ang sabi niya? Both Lord and Messiah, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, brothers, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. Hindi po nakipag-compromise si Peter dito. Ay, hindi mo na ako magsasalita. Ako pandiretsan din. Pota, manasakit la. Pota, pamuganda ako. Baka pagsabihan pa nila ako ng masama. Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, naging matapang po si Peter. Hindi niya kinompromise. Sinabi niya kung ano yung pinasasabi ng banal na Espiritu sa kanya. Kaya ganun po, tumimo sa puso ng mga nakikinig ng mga Hudyo o yung mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kaya ano po ang sabi diyan? And you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. With many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Those who accepted this message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Yan po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa isang mananampalataya, kapag naranasan niya, magiging matapang po siya. Hindi niya aalalahanin yung sarili niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Sasabihin niya, patutotohanan niya po kung sino si Kristo. Kung ano ang magagawa ni Kristo sa buhay ng isang tao. Ganyan po, yung purity manifests the presence of the Spirit. Kapag pure po yung ating puso. Kaya ano pa po dyan?
Sa Acts chapter 4, verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Boldly. Mga kapatid, panahon na po. Panahon na kung ano po itong napag-aralan natin. Mag-umpisa po noong unang linggo ng ng Oktubre, pinag-uusapan na natin ang purity. Alam ko po, tumitimo ito sa inyong puso. Kung hinahadlangan ng kaawayan, i-rebuke kaya po. Meron po kayong authority. Amen. Kung hinahadlangan niya yan, yung timidity, yung kahiyaan, yung espiritu ng kahiyaan, nagmamanifest pa, yan pa yung nangingibabaw, naghahari sa iyo, i-rebuke mo. Alam po ninyo, sabi ko sa CEO ko, ang isang bagay na hindi mo na pagtatagumpayan at diyang ka tinitira ng kaaway, kasi alam ng kaaway, kapag napagtagumpayan mo yan, nanalo ka sa kanya, gagamitin ka ng effectively ng Diyos diyan. Tandaan po ninyo yan. Bakit lagi kang bumabagsak diyan? Kasi alam ng kaaway, gagamitin ka ng Diyos. Kapag napagtagumpayan mo yan, yung mahiyain ka, napagtagumpayan mo yan, hindi pwedeng hindi maraming kaluluwa ang maidadala mo yan sa ating Panginoon. Galit na galit si Satanas, no? Tandaan po ninyo, wala na siyang kapangyarihan, mga kapatid. Talo na siya noon pa man. Talo na po siya. Kaya lang siya nananalo kasi pinapayagan natin. Hindi naman siya mananalo kung hindi mo papayagan. Medidinan tabla, kapatid. Ni tabla, medidinan. Medidinan foothold. Para po, maging stronghold. Kembemo, Satanas. Nung nano yaman po, itang pagawa nagkit. Kaya nga, dapat asamin po natin yung purity, yung kadalisayan. Sabi ko, lahat ng mga ginagawa natin dapat merong kadalisayan po para sa ating Panginoon. Para pag humarap tayo sa Kanya, hindi niya sasabihin sa atin, era kakakilala, sister. Brother, era kakakilala. Kahit na anong gawin mo pa, magbigay ka ng dahilan. Hindi ka kakilala. Kasi, bakit? Hindi ka naging pure. Hindi mo inasam na maging puro, maging dalisay ang iyong puso at sa lahat ng mga ginagawa mo. Kaya nga po ngayon, kapag nagsumasamba tayo, umaawit tayo. Pwede po ba maging dalisay? Sa bahay pa lang yung dalisay na dalisay yung puso mo, na pagdating mo dito, hindi na po nagmamakaawa yung worship leader, itastala rin gamat mo, nakataas na yung kamay mo. Pinupuri mo na ang ating Panginoon. Ganon po yung resulta ng merong kadalisayan ang puso. Hindi na pinipilit. Amen po ba? Sino yung walang siyo? May siyo na. Lahat. Yung wala pong siyo, doon ako pamilitan po. Noon talagang ating kondalisay ang puso, hinahangad ninyo yan. Kasi po, yung siyo po na yan, importante. Makipag-fellowship po kayo sa katulad po kamukha po ninyong mga mananampalataya. Iron sharpen iron. Amen po ba? Marami po, sabi ko nga, maraming aspeto sa buhay natin na dapat pang ipadalisay natin yan o hangarin natin na maging puro sa harapan ng Diyos. Para naman laging matuwa, naka-smile si Jesus sa atin. Laging nakaganyan. Po, sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, sabi niya, prayer is the first step to purity. Prayer. Prayer. Through prayer, the Holy Spirit empowers you to be a confident witness for Christ. Muli po, sa CEO ko, lagi po niyang kinakausap ang ating Panginoon, ang Diyos.
Ano man yung gawin niya, lagi niyang kinakausap. Mga di ko, kaya nga sabi nung pinsan niya, nanong gagawan mo kita at naramdaman da ka magsalita, ninong kasabi mo ka rin. Sabi niya, Jesus, kasabi ke, anyarang ko kaya, no na yung gawang ko. Yun po yung pure heart. Pure heart. Kaya sabi niya, balo yun po, pastor. Ako balo. Sabi niya, ali balo yun po ako. Ako po balo. At balang anyarang ko, king gino itang request ko bibihin na. Ingkay. O makanano po, pure yung puso yun. Imburiyo kasi, aplising Diyos. Balo yun po, pastor, mag-umpisa po niyang miras ko, Kenny. Balo kayong katotohanan po, ken siyo tamong ay ni, itang mapapaliwanag na po, retang ako balo. Meging masala po ka na akong ngini, na dapat pala, sabi niya, lagi mong pinapriority ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo. That is a pure heart. Amen po ba? Kaya nga siya, sabi niya, ang nararamdaman ko sa katawan ko, kakaiba, pastor, magbuhat. Sabi niya, lagi ako malakas, sabi niya, kahit na 73 na po ako. Malakas. Totoo po yan. Na dapat nasain po natin yung kadalisayan po sa lahat po ng ating aspeto ng buhay po natin. Sige po, mag-review na tayo. Purity enables believers to be effective witnesses to others. Number 1, purity makes you a credible witness for Christ. Purity empowers you to be a confident witness. Purity manifests the presence of the Holy Spirit. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Tayo pong lahat ay